Inay, gusto mo talagang pumunta ako sa Pilipinas? Ha? Sa Pilipinas? Ako si Charlotte, isang 32 taong gulang na babaeng Pranses na nagtatrabaho bilang manager sa isang advertising agency sa Paris. Napilitan akong samahan ng aking ina, nakararating lang sa kanyang pagreretiro sa kanyang kagustuhang maglakbay sa Pilipinas. Matagal ko itong tinututulan, ngunit dahil sa isang biglaang anunsyo mula sa aking kumpanya na kailangan kong ubusin ang aking mga leave, wala akong nagawa, kundi sumama sa isang 20 araw na biyahe. Ngunit, ang reaksyon ng aking ina, ilang araw pa lamang matapos tumapak sa lupain ng Pilipinas, ay isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Sa paglipas ng mga araw, ako pa pala ang gagawa ng isang nakakagulat na desisyon sa buhay. Ano kaya ang lubusang nagpabago sa puso ng isang anak na laging may plano sa lahat ng bagay? Halina't tunghayan natin ang kamanghamanghang kuwento ng aming paninirahan sa Pilipinas. Ang pangalan ko ay Charlotte. Ako ay 32 taong gulang at nagtatrabaho bilang manager sa isang advertising agency sa Paris. O mas tamang sabihin, doon ako dati nagtatrabaho. Nakatira akong mag-isa sa isang maliit na studio apartment malapit sa 16th Arrondissement. Wala pa itong 15 metro kwadrado, ngunit para sa akin, ito ang perpektong tahanan. Dahil lahat ng bagay ay nasa ilalim ng aking kontrol ayon sa aking plano. Tuwing umaga, kapag tumunog ang aking alarm ng 6:50 a.m., eksaktong 7 a.m. ako bumabangon. 10 minuto para maligo. 10 minuto para mag-ayos. Eksaktong 7:40 a.m. ako umaalis ng bahay. Sumasakay ako sa metro papunta sa kumpanya at dumarating sa opisina ng eksaktong 8:50 a.m. Ang kumpanyang pinapasukan ko ay ang Eclat Advertising. Kami ang humahawak sa mga ad ng mga sikat na French cosmetic brand. Isang magarbong trabaho na nagpaplano ng mga ad campaign para sa mga luxury brand tulad ng Chanel, Dior at Lancome. Ngunit iba ang katotohanan. Araw-araw, hanggang 10 p.m. ako nag-overtime at kahit Sabado't Linggo, kailangan kong pumasok para sa mga hiling ng kliyente. Lalo na ang aking direktang boss, si Director Philip, na napakahigpit. Charlotte, ulitin mo ang buong proposal. Hindi ito ang gusto ng kliyente. Charlotte, maghanda ka pa ng 3 bagong ideya. Hanggang bukas. Huwag mong sabihing imposible. Ganito ang buhay ko araw-araw. Puno ng stress. At sa ganitong buhay, ako ay ganap na nalulung. Kahit nakasama ko ang aking mga kaibigan, puro trabaho, kumpanya, at promosyon ang bukang bibig ko. Kung sino ang humahawak sa anong proyekto, kung sino ang may pinakamalaking sahod, ganitong mga usapan lang ang pinag-aaksayahan namin ng oras. Sa kabila ng lahat, mayroon akong ina. Ang aking ina, na 59 taong gulang ngayong taon, ay kabaligtaran ko. Ipinanganak siya sa isang maliit na nayon sa province, sa timog ng Pransya. Nang lumipat siya sa Paris sa edad na 20, nagtayo siya ng isang maliit na flower shop malapit sa Montmartre. Namatay ang aking ama dahil sa atake sa puso noong ako'y 10 taong gulang, kaya't mag-isa niya akong pinalaki habang pinapatakbo ang flower shop. Siguradong napakahirap noon, ngunit ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Lagi siyang nakangiti. Ang buhay ay dapat maging kasing ganda ng mga bulaklak. Charlotte, huwag kang laging magplano. Paminsan-minsan, ayos lang na magpadala sa ihip ng hangin. Lagi niya itong sinasabi, ngunit hindi ko talaga maintindihan. Paano ka mabubuhay nang walang plano? Paano ka magtatagumpay nang walang layunin? Ngunit nang magretiro siya noong nakaraang taon, napansin kong tila malungkot siya. Matapos ang halos 60 taon na kasama ang mga bulaklak, bigla siyang nawalan ng gagawin, kaya't tila nalulumbay siya. Isang araw, noong Disyembre, napakalamig at malungkot sa Paris noong taglamig na iyon. Muli akong nag-overtime
hanggang 11 p.m. para sa isang bagong proyekto at pagod na umuwi. Sakto namang may bigla ang anunsyo mula sa kumpanya noong linggong iyon. Lahat ng empleyado ay dapat ubusin ang kanilang natitirang vacation leave bago matapos ang taon. Isang email ito mula sa HR department. Dahil sa batas paggawa ng Pransya, kailangang bayaran ng kumpanya ang hindi nagamit na leave. Ngunit dahil sa problema sa budget, kailangan itong gamitin lahat bago matapos ang taon. Mayroon pa akong 14 na araw na leave. Palagi kasi akong nagtatrabaho at hindi ko nagagamit ng maayos ang aking bakasyon. Bigla, kailangan kong ubusin lahat sa loob ng Disyembre. Gulat na gulat ako. Gulat na gulat ako. Anong gagawin ko sa biglaang bakasyon na ito? Sakto namang tumawag ang aking ina. Charlotte, maglakbay tayo. Inay, anong pinagsasabi mo? Alam mo namang sobrang abala ako, di ba? Mamamatay na ako sa proyekto, anong biyahe? Hindi. Mayroon talaga akong gustong puntahan. Isang bansa na tinatawag na Pilipinas. Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala. Pilipinas? Hindi ko maintindihan kung bakit biglang naging interesado ang aking ina sa Pilipinas. Ngunit dito nangyari ang isang bagay na talagang nakakagulat. Nalaman ko na 3 buwan na palang nanonood ang aking ina ng mga teleserye mula sa Pilipinas sa isang streaming service. Noong una, aksidente lang daw niyang napanood ang isang serye. Pero hindi doon natapos. Maging mga pelikulang Pilipino ay pinanood niya at siya ay lubusang nahumaling sa kultura ng Pilipinas. Charlotte, kapag napanood mo, maiintindihan mo kung gaano kabait ang mga Pilipino, kung gaano kasarap ang kanilang pagkain, at kung paano nagkakasundo ang tradisyon at modernidad nila. Pero sa totoo lang, wala akong interes. Halos wala akong alam tungkol sa kultura ng Asya. At ang alam ko lang sa Pilipinas ay isang bansa na may magagandang beaches. Bukod pa rito, nagsisimula na ang bagong campaign para sa pabango ng Chanel sa kumpanya, kaya't sobrang abala ako. Ngunit linggo-linggo, patuloy niya akong kinukumbinsi. Tuwing linggo, tumatawag siya at puro tungkol sa Pilipinas ang sinasabi. Magandang araw. Salamat po. Masarap. Habang natututunan niya ang mga simpleng salitang ito, kitang-kita ko ang kanyang kasiyahan. Sa edad na 59, ang makita siyang nag-aaral ng bagong wika ay nagsimulang magbigay ng inspirasyon sa akin. Ngunit may mas nakakagulat pang nangyari. Isang araw, ipinakita niya sa akin ang isang litrato. Kinuha ito gamit ang cellphone, isang larawan ng isang lumang kalye sa Intramuros, Maynila. Charlotte, tingnan mo ang litratong ito. Saan ka makakakita ng ganito kagandang lugar? Sa pagitan ng mga tradisyonal na bahay, may maliliit na kapihan, may mga nagtitinda ng bulaklak. Gusto ko talagang manirahan sa isang lugar na ganito. Noon ko napagtanto. Hindi lang simpleng paglalakbay ang gusto ng aking ina. May mas malalim siyang hinahangad. Inay, seryoso po ba kayong gusto niyong pumunta sa Pilipinas? Oo, gustong-gusto ko. Sana ay makasama kita. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nagkaroon ng ganito katinding pagnanais na pumunta sa isang lugar. Sa boses ng aking ina, may naramdaman akong kakaiba. Hindi lang simpleng kuryosidad, kundi isang tunay na taimtim na hiling. Sa totoo lang, nag-alala rin ako. Dahil sa buong buhay niya ay kasama niya ang mga bulaklak. Ngayong wala na siyang ginagawa, baka naghahanap lang siya ng bagong paglilibangan. Ngunit sakto namang naalala ko ang anunsyo ng kumpanya tungkol sa sapilitang paggamit ng leave. Kailangan ko namang ubusin ang aking bakasyon bago matapos ang taon. At ganito katindi ang hiling ng aking ina, kaya't naisip ko, sige na nga, hindi naman masama na samahan ko si inay. Kailangan ko ring gamitin ang leave ko at para na rin makapag-relax siya. Ngunit mayroon akong isang malinaw na kondisyon. Sige po, inay. Pero eksaktong 12 araw lang, ha? Pagkatapos ng 12 araw, babalik agad tayo.
Kailangan kong maghanda para sa bagong proyekto sa katapusan ng taon. Hindi na pwedeng humigit pa. Sapat na ang 12 araw. Nagsimulang magplano ang aking ina. Naghanap siya ng mga flight, nagbook ng hotel, at bumili pa ng 5 travel guidebooks. Akala ko noon, maglilibot lang kami ng kaunti. Titikim ng pagkaing Pilipino. Pasasayahin si inay. At babalik agad sa trabaho. Gabi bago kami umalis, habang nag-iimpake ako sa aking maleta, isinama ko pa rin ang aking laptop at mga dokumento sa trabaho. Baka kailanganing mag-check ng email sa Pilipinas at asikasuhin ang mga urgent na gawain, sabi ko sa sarili. Pero ang aking ina ay nasa ibang mundo. Binuklat niya ang guidebook ng Pilipinas. Puntahan natin to. Puntahan din natin yan, sabi niya. Nahalatang halata ang pananabik. Charlotte, magiging masaya tayo. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling naging ganito kasabik. Noon, nakaramdam ako ng kaunting konsensya. Sobrang saya ng aking ina, pero bakit puro trabaho pa rin ang iniisip ko? Dumating na ang araw ng aming pag-alis. Sumakay kami sa eroplano sa Charles de Gaulle Airport. Sa loob ng 13 oras na biyahe, abala ang aking ina sa pagbabasa ng kanyang Tagalog phrasebook habang ako naman ay sinusubukang magtrabaho sa aking laptop. Ngunit nang lumipad ang eroplano, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Ano kayang mayroon sa Pilipinas? Ano kayang itsura ng bansang iyon na labis na kinagigiliwan ng aking ina? Ang unang impression ko pagdating sa Ninoy Aquino International Airport ay talagang nakakamangha. Ang airport mismo ay parang isang maliit na lungsod, ibang-iba sa Charles de Gaulle Airport sa Paris. Malinis, moderno, ngunit mayroon ding mainit na pakiramdam. Pero alam niyo ba kung ano ang pinaka-nakamamangha? Mula pa lang sa immigration, naramdaman ko na ang kabaitan ng mga Pilipino. Sa Pransya, karamihan sa mga staff ng airport ay masusungit, ngunit iba sa Pilipinas. Ngumiti ang immigration officer sa amin at sinabi sa Ingles, "Welcome to the Philippines." Mula noon, hindi na maalis ang ngiti sa mukha ng aking ina. Charlotte, tingnan mo. Ang babait nila. 'Di ba? Habang nakasakay kami sa taxi papuntang Makati, nabighani ako sa tanawin sa labas. Ang skyline ng lungsod na natatanaw mula sa tulay ay napakaganda. Ang matataas na gusali, ang mga puno sa pagitan, at ang makukulay na jeepney na dumadaan. Wow! Ang ganda pala talaga! Bulong ko sa sarili. Maganda rin ang Paris, pero ibang klase ang ganda ng Maynila. Ang aming tinuluyan ay isang maliit na boutique hotel sa Makati. Ito ang nahanap at nibook ng aking ina sa internet, at mas maganda at komportable ito kaysa sa inaasahan ko. Pinagsama nito ang tradisyonal na disenyong Pilipino at mga modernong pasilidad. Matapos naming ayusin ang aming mga gamit, ang una naming pinuntahan ay ang isang kalye sa poblasyon. Gabi na noon, ngunit napakasigla ng lugar. Sa Paris, karamihan ng mga tindahan ay sarado na pagsapit ng 8 p.m. Pero sa Maynila, ibang-iba. Kahit lampas 10 p.m. na, puno pa rin ng tao at maliwanag ang mga ilaw ng mga tindahan. Inay, mukhang masigla ang mga tao dito kahit gabi na. Oo nga, parang punong-puno ng enerhiya. Dito kami nakaranas ng isang espesyal na bagay. Naligaw kami sa poblasyon. Hindi kami marunong magtagalog at hindi gumagana nang maayos ang mapa sa aming telepono. Kaya't nataranta kami. Noong mga oras na iyon, isang binatang Pilipino ang lumapit sa amin at kinausap kami sa Ingles. "Excuse me po, are you lost? Can I help you?" Nang sabihin naming hinahanap namin ang aming hotel, sinamahan niya kami at naglakad ng halos 10 minuto para ihatid kami. Habang naglalakad, inirekomenda pa niya ang isang masarap na kainan. "First time niyo po ba sa Pilipinas?" "Kung ganoon, subukan niyo po itong isaw. Masarap po yan." Pumasok kami sa inirekomenda niyang kainan at doon unang natikman ang pagkaing Pilipino. Laking gulat ko. Ang isaw, kahit simpleng tingnan, ay may malalim at mayamang lasa. Ibang-iba.
sa lutuing Pranses. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang aking ina. Charlotte, hindi ba't kakaiba ang lasa? Simple pero komplikado. Pamilyar pero bago. Kinabukasan, pumunta kami sa isang distrito ng Sining sa Quezon City. Pagbaba namin sa sasakyan at nagsimulang maglakad, unti-unting nawala ang mga modernong gusali at napalitan ng mga lumang bahay na may tradisyonal na arkitektura. Wow, ang galing. May ganitong lugar pala sa gitna ng Maynila. Pagdating namin sa distrito, talagang namangha ako. Ang mga bahay na may daan-daang taon na ay napanatiling buo at sa loob nito ay may mga taong naninirahan, may maliliit na kapihan at mga art gallery. Napatulala ang aking ina. Charlotte, ito na yon. Ito ang lugar na pinapangarap ko. Ang tradisyon at modernidad na natural na nagsasama. Pumasok kami sa isang maliit na kapihan na tinatawag na may maliit itong hardin sa likod at sa loob ay may mga upuang yari sa ratan. Ang may-ari ng kapihan ay isang babaeng nasa edad 50 na nagngangalang Aling Elena. Nang malaman niyang galing kami sa Pransya, tuwang-tuwa siyang tinanggap kami. Naku! Galing pa pala kayo sa France! Sabi niya sa medyo slang na Ingles habang binubuksan ang translation app sa kanyang telepono. Napakalayo ng inyong binyahe. Uminom muna kayo ng aming kapeng barako. Ginamit din ng aking ina ang translation app sa kanyang telepono at ikinuwento na nagpatakbo siya ng isang flower shop. Kahit magkaiba ang wika, ang kanilang komunikasyon gamit ang app, mga senyas, at ekspresyon ng mukha ay napakainit sa pakiramdam. Habang iniinom namin ang tradisyonal na kapeng inihanda niya, pinanood ko ang pag-uusap ng aking ina at ni Aling Elena. Kakaiba. Kahit magkaiba ang wika, tila mayroon silang koneksyon. Bata pa ako, pangarap ko nang makapunta sa France. Nakikita ko lang sa litrato kung gaano kaganda ang mga flower shop sa Paris, sabi ni Aling Elena. Nang malaman niyang may flower shop ang aking ina, lalo siyang natuwa. Naku! Tadhana nga naman. Mahilig din ako sa mga bulaklak, kaya't inaalagaan ko itong hardin. Mula noon, naging masigla ang usapan nila tungkol sa mga bulaklak. Dito, may isa pang nakakagulat na nangyari. Biglang tumayo si Aling Elena at may kinuha. Isang maliit na paso na may magandang bulaklak. Ito, ako mismo ang nagtanim. Regalo ko sa inyo. Labis na naantig ang aking ina. Naluha pa siya. Maraming salamat po. Paano ko po masusuklian ang kabaitan ninyo? Ang kabaitan ay sinusuklian din ng kabaitan. Kung may pagkakataon, ikuwento nyo pa sa akin ang tungkol sa flower shop nyo. Nang hapong iyon, pumunta kami sa isang lugar sa Makati na nahanap ng aking ina sa internet. Isang floral workshop na tinatawag na Bulaklak at Sining. Napakaganda at moderno ng lugar. Ang guro sa klase ay isang batang babae na nasa mga 30s ang edad, si Clara. Galing siya sa pag-aaral sa ibang bansa, kaya't napakagaling niyang mag-Ingles. Nang malaman niyang nagpatakbo ng flower shop ang aking ina sa Pransya, labis siyang naging interesado. Wow! Totoo po? Ang French floral design po ay sikat na sikat. Gusto ko rin pong matuto. Noong araw na iyon, natutunan ng aking ina ang sining ng pag-aayos ng mga tropical na bulaklak. Kitang-kita ang kanyang saya. Ibang-iba ito sa estilo sa Pransya. Charlotte, tingnan mo. Ang pag-aayos ng bulaklak sa Pransya ay magarbo at sagana, pero ang sa Pilipinas, simple pero may lalim. Ngunit may mas nakakagulat pang nangyari. Pagkatapos ng klase, nag-alok si Clara sa aking ina. Kung may oras po kayo, maaari po ba kayong magturo ng isang klase ng French-style floral arrangement sa aming workshop? Marami po talagang gustong matuto. Tuwang-tuwa ang aking ina at agad na pumayag. Oo naman! Ikinagagalak ko. Nang gabing iyon, habang pabalik kami sa hotel, sinabi sa akin ng aking ina, Charlotte, ang weird. 2 araw pa lang ako dito sa Pilipinas,
pero parang 10 taon na akong nakatira rito. Sa totoo lang, ganoon din ang nararamdaman ko. Sa Paris, paulit-ulit lang ang aking araw-araw na gawain. Pero sa Pilipinas, bawat sandali ay bago at sariwa. Sa ikatlong araw, nilibot namin ang Intramuros at BGC habang naglalakad kami sa mga kalyeng pinagsama ang tradisyonal at modernong kultura. Marami kaming naramdaman, lalo na ang isang matandang babae na nakilala namin sa isang tindahan ng souvenir sa Intramuros. Nang malaman niyang galing kami sa Pransya, masaya niya kaming tinanggap at pinatikim ng tradisyonal na kakanin. Napakalayo ng pinanggalingan ninyo. Kumusta naman ang bansa namin? Nang sabihin ng aking ina na napakaganda at napakabait ng mga tao. Mabuti naman kung ganoon. Talagang maalaga ang mga kababayan namin. Noon ko naintindihan kung ano ang pagiging maalaga ng mga Pilipino. Isang init na hindi ko naramdaman sa Pransya. Sa ika-4 na araw, biglang sinabi sa akin ng aking ina, "Charlotte, may isa akong hiling." "Ano po iyon, inay?" "Bukas, gusto kong bumalik sa Quezon City para batiin ulit si Aling Elena sa kapihan. At gusto ko ring bisitahin ulit ang floral workshop. Natural lang para sa akin. Siyempre po, inay. Kung diyan kayo masaya, dapat lang napuntahan natin." Ngunit kinabukasan, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Sa floral workshop, habang nagtuturo ang aking ina ng French style na pag-aayos ng bulaklak, napakasigasig ng mga dumalo. Pagkatapos ng klase, may isa pang alok si Clara. "Kung maaari po kayong manatili ng mas matagal, pwede po ba kayong maging regular na guro ng French floral design sa aming workshop? Sigurado po akong maraming gustong matuto." Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng aking ina. Tila may malalim siyang iniisip. Nang gabing iyon, sa aming kwarto sa hotel, sinabi niya sa akin, "Charlotte, parang nananaginip ako ng isang kakaibang panaginip." "Anong panaginip po?" "Isang panaginip na gusto kong manirahan dito." Gulat na gulat ako. Hindi naman siguro seryoso si inay, naisip ko. Ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Sa ika-5 araw ng aming biyahe, bumalik nga ang aking ina sa kapihan ni Aling Elena. Akala ko, babati lang siya. Ngunit hindi. "Maaari po kaya akong magtrabaho dito?" Biglang tanong ng aking ina. Nagulat si Aling Elena. At lalo na ako. "Magtrabaho? Anong ibig mong sabihin?" "Matagal po akong nagpatakbo ng flower shop sa Pransya. Gusto ko pong alagaan ang hardin na ito at ikuwento sa mga customer ang tungkol sa mga bulaklak." Nagbago ang ekspresyon ni Aling Elena. Tila seryoso niyang pinag-iisipan ito. "Talaga? Sa totoo lang, kailangan ko rin ng tulong. Masyadong malaki ang hardin na ito para alagaan kong mag-isa." Habang nakikinig ako sa gilid, hindi ako mapakali. Seryoso ba talaga ang aking ina na gusto niyang magtrabaho sa Pilipinas? "Inay, sandali lang po. Di ba't napag-usapan na nating uuwi tayo pagkatapos ng 12 araw?" "Charlotte, ang weird talaga. Kapag nandito ako, panatag ang loob ko. Mas masigla ako kaysa noong nasa Pransya ako." Nang hapong iyon, bumalik din kami sa floral workshop. Muling nagturo ang aking ina. Sa pagkakataong ito, 10 na ang dumalo. Tila ikinalat ng mga naunang estudyante ang balita. "Ma'am Ann, maraming salamat po. Ngayon lang po kami natuto ng ganitong estilo." "Ma'am, anong mga bulaklak po ang karaniwang ginagamit sa Pransya?" Gustong-gusto ng mga estudyante ang aking ina. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Clara, "Ma'am Ann, kung maaari po kayong manatili ng mas matagal, pwede po ba kayong magturo ng regular? Marami po talagang may gusto." Nang makita ko ang mukha ng aking ina, halatang nanginginig siya sa tuwa. "Talaga?" Kung ganoon, ikinagagalak ko. Doon ko napagtanto. Hindi lang simpleng nag-enjoy sa biyahe ang aking ina. Nangangarap siya ng isang bagong buhay. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap. "Inay, seryoso po ba talaga kayong gusto niyong manirahan sa Pilipinas?"
Charlotte? Sa totoo lang, oo. Dito ko natagpuan ang isang bagay na matagal ko nang nawala. Ano po yon? Pangarap. Isang pangarap tungkol sa trabahong gusto ko talagang gawin. Seryosong seryoso ang aking ina noon. Charlotte, noong may flower shop ako sa Pransya, ginawa ko iyon para lang mabuhay. Para mapalaki ka, para kumita ng panggastos. Pero dito, iba. Dito, mukhang mag-enjoy ako talaga. Nang marinig ko iyon, halo-halo ang aking naramdaman. Masaya akong makita siyang masaya. Ngunit kasabay nito, nag-aalala ako. Pero inay, dayuhang bansa po ito. Mas maganda nga iyon. Puwede akong magsimula ulit. Sa ikapitong araw ng aming biyahe, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Formal na nag-alok si Aling Elena sa aking ina. Ann, kung seryoso ka talaga, gusto mo bang magtrabaho dito? May maliit kaming espasyo sa tabi ng kapihan. Gusto mo bang magtayo ng flower stall doon? Gulat na gulat ang aking ina. Talaga po? Pero hindi po ako gaanong marunong magtagalog. Ayos lang yan. Marami na ring dayuhang customer ngayon at sapat na kung marunong kang mag-Ingles. Sa sandaling iyon, nakita kong nagningning ang mga mata ng aking ina. Charlotte, anong sa tingin mo? Hindi ako makapaniwala. Hindi ko na alam kung panaginip ba ito o totoo. Inay, seryoso po ba talaga kayo? Aw, seryosong seryoso. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging ganito kasigurado. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang isipang iiwan ng aking ina, ang lahat para manirahan sa Pilipinas ay gumugulo sa akin. Sa isang banda, masaya ako para sa kanya. Ibang-iba siya sa malungkot niyang itsura pagkatapos magretiro. Ngunit sa kabilang banda, natatakot ako para sa kanya na maiiwang mag-isa sa isang dayuhang bansa. Nagdesisyon na nga ang aking ina. Charlotte, maiiwan ako dito sa Pilipinas. Ikaw, bumalik ka na sa Pransya. May trabaho ka. May buhay ka doon. Nang marinig ko iyon, halos maiyak ako. Ang isiping magkakahiwalay, kami ay napakasakit. Pero inay, paano po kayong mag-isa? Okay lang ako. Mababait ang mga tao dito at tutulungan ako ni Aling Elena. Puno ng kumpiyansa ang aking ina. Sa sumunod na 2 araw, abala siya sa paghahanda. Nag-research siya tungkol sa visa, naghanap ng matitirhan, at naghanap pa ng language school. Habang pinapanood ko siya, halo-halo ang aking nararamdaman. Kahanga-hanga ang kanyang kasigasigan sa paghahanda para sa bagong buhay, ngunit kasabay nito, nalulungkot ako. Inay, sigurado po ba kayong kaya nyo kahit wala ako? Charlotte, may sarili ka ring buhay. Hindi mo pwedeng isuko ang buhay mo dahil sa akin. Gabi bago ang huling araw ng aming biyahe. Bukas, mag-isa na akong babalik sa Pransya at maiiwan siya sa Pilipinas. Inay, hindi po ba kayo magsisisi? Anong pagsisisihan ko? Alam mo ba kung gaano kasaya ang magkaroon ng ganitong bagong hamon? Puno pa rin siya ng kumpiyansa. Napakasakit ng aming paghihiwalay sa naiya. Ang iwanan siyang mag-isa ay parang dinudurog ang puso ko. Inay, tatawag po ako lagi. Sabihin niyo lang po, kung nahihirapan kayo, huwag kang mag-alala, Charlotte. Okay lang talaga si inay. Habang nakasakay sa eroplano, nakita ko siyang kumakaway mula sa bintana. Tumulo ang aking mga luha. Sa loob ng 12 oras na biyahe, hindi nawala sa isip ko. Kaya niya kaya? Magiging okay lang ba siyang mag-isa sa dayuhang bansa? Pagdating ko sa Charles de Gaulle Airport, kakaiba ang pakiramdam. Ito ang lugar kung saan ako isinilang at lumaki. Pero bakit parang dayuhan ito sa akin? Habang pauwi, nakita ko ang mga tao sa metro lahat ay walang ekspresyon. Tila malamig, ibang-iba sa init ng mga taong nakilala ko sa Pilipinas. Pagdating ko sa bahay at pagbukas ng pinto, naramdaman ko ang matinding kalungkutan. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kapanglaw ang mag-isa. Kinabukasan, sa trabaho, ganoon din.
Tinanong ng mga kasamahan ko kung kumusta ang biyahe, pero parang formalidad lang. Iba sa taos-pusong interes ng mga tao sa Pilipinas. Okay lang, maikli kong sagot at sinubukang mag-focus sa trabaho. Ngunit hindi ako makapag-concentrate. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga alaala sa Pilipinas. Ang imahe ng aking ina na masayang nakikipag-usap sa mga Pilipino, ang kapayapaang naramdaman ko habang umiinom ng mainit na kape sa kapihan. Ang tahimik na kapaligiran ng distrito ng Sining. Sa tanghalian, sa isang restaurant malapit sa opisina, bigla kong naalala ang sinigang. Namimiss ko na ang pagkaing Pilipino. Bulong ko. Gabi, tinawagan ko si Inay. Inay, kumusta po kayo? Charlotte, okay na okay ako. Nag-enroll na ako sa Tagalog School at nagsimula na rin sa kapihan. Napakasigla ng kanyang boses. Mas masigla kaysa noong nasa Pransya siya. Ang babait ng mga customer. Kapag sinasabi kong galing ako sa Pransya, nagiging interesado sila at dahan-dahan akong tinuturuan magtagalog. Masaya ako para sa kanya. Ngunit kasabay nito, lalo akong nalungkot. Si Inay. Masaya doon. Bakit ako? Ganito kahungkag dito. Mula noon, araw-araw kong iniisip ang Pilipinas. Nanonood ako ng mga video tungkol sa Pilipinas sa internet. Naghahanap ng mga Filipino restaurant. Ngunit iba ang mga Filipino restaurant sa Paris. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Lahat sa Paris ay tila nag-iba. Parehong metro, parehong kalye, parehong opisina. Pero bakit parang ang lamig at ang lungkot? Pagkalipas ng 1 buwan, naintindihan ko na. Ang hinahanap-hanap ko ay ang Pilipinas. Ngunit dito dumating ang isang nakakagulat na pagkatanto, isang gabi, sa loob ng metro, pinagmasdan ko ang mga tao sa paligid. Lahat ay nakatutok sa kanilang mga telepono, walang nag-uusap. Noon ko napagtanto, ang namimiss ko ay hindi lang ang pagkain o tanawin ng Pilipinas. Ito ay ang mga taong may mainit na puso at ang kaligayahang naramdaman ko kasama sila. Ang mga sandaling masaya ako ay noong nasa Pilipinas ako. Pag-uwi ko at pagtingin sa salamin, nakita ko kung gaano kalungkot ang aking mukha. Halos hindi na ako ngumingiti. Kailan ako huling tumawa ng totoo? Naisip ko. Sa Pilipinas pala, noong kasama ko si Inay sa kapihan. Noong nag-enjoy ako sa floral workshop, nang gabing iyon, matagal akong nag-isip. Ang buhay ko ba ngayon ay ang buhay na gusto ko talaga? Paulit-ulit na routine, malamig na mga tao, walang kabuluhang overtime. Ito ba talaga ang pinangarap kong buhay? Pagkalipas ng 1 buwan at kalahati, nagpadala si Inay ng litrato. Nasa hardin siya. Nag-aalaga ng mga bulaklak at napakasaya ng kanyang itsura. Charlotte, dumating ang una kong customer ngayon. Nagustuhan niya ang French style na pag-aayos ng bulaklak. Nang mabasa ko ang mensahe niya, tumulo ang luha ko. Si Inay, tinutupad ang bago niyang pangarap sa Pilipinas. Ako, anong ginagawa ko dito? Noon, naging malinaw na sa akin. Gusto kong sumunod kay Inay. Nang maging sigurado na ako, mabilis akong kumilos. Kinabukasan, nagpasa ako ng resignation. Gaya ng inaasahan, ganito ang reaksyon ni Director Philippe. Charlotte, nababaliw ka na ba? Bigla kang pupunta sa Pilipinas? Anong gagawin mo doon? Gusto ko pong magsimula ng bago. Magsimula ng bago? Pwede mo namang gawin yan dito. Baka naman dahil sa isang Pilipinong lalaki yan, isang napaka-klise na reaksyon. Pero buo na ang aking loob, ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang reaksyon ng aking mga kaibigan. Noong weekend, nakipagkita ako sa kanila. Nang sabihin kong pupunta ako sa Pilipinas, nanlamig ang lahat. Charlotte, seryoso ka ba? Dahil lang sa isang biyahe? Babaguhin mo na ang buong buhay mo? Sabi ng matalik kong kaibigan na si Marie. Hindi ba sapat na ang 1 beses? Babalik ka pa? At titira pa doon?
Tanong ni Emma, na tila hindi makapaniwala. Kahit gaano pa kaganda doon, dayuhang bansa pa rin yun. Bakit ka pa pupunta doon? Ang ganda-ganda ng Paris. Pero ang pinakamasakit ay ang sinabi ni Juliet. Baka naman nahumaling ka sa isang Pinoy, ano? Nainsulto ako. Tila hindi nila sinusubukang intindihin ang tunay kong nararamdaman. Hindi. Hindi ganoon. Ano? Anong dahilan para iwanan mo ang trabaho mo, ang bahay mo, ang mga kaibigan mo? Tanong ni Marie. Natahimik ako. Paano ko ipapaliwanag? Dito ang tahanan ko, pero hindi ko maramdamang tahanan ito. Anong pinagsasabi mo? Dito ka isinilang at lumaki. Hindi. Sa Pilipinas, para akong kapamilya, mainit at komportable. Tila hindi sila naniniwala. Charlotte, parang may mali sa'yo. Pwede bang magbago ang isang tao sa loob lang ng isang buwan? Sabi ni Emma na may pag-aalala. Ngunit sa sandaling iyon, mas naging sigurado ako. Sa Pilipinas ako tumawa. Ano? Dito, hindi ko na matandaan kung kailan ako huling tumawa ng totoo. Pero sa Pilipinas, araw-araw akong tumatawa. Masaya ako doon. Nagkatinginan ang mga kaibigan ko. Marahil, iniisip nilang may problema ako sa isip. Charlotte, baka naman tinatakasan mo lang ang realidad dahil sa stress sa trabaho. Sabi ni Marie. Oo nga. Magpahinga ka muna, tapos pag-isipan mo ulit. Huwag kang magpadalos-dalos. Pero hindi ako natinag. Mas lalo akong naging determinado. Salamat. Pero desisyon ko to. Gusto ko talagang pumunta. Mula noon, medyo lumayo ang loob namin sa isa't isa. Pero hindi ako nagsisi. Pagkatapos kong mag-resign, naging abala ako. Paghahanda para sa visa, pag-ayos ng bahay, paghahanda sa paglipat. Ngunit dito nangyari ang isang kamanghamanghang bagay. Nang i-post ko ang aking resume sa isang job site sa Pilipinas, may tumawag sa akin pagkalipas ng 2 araw. Isang startup sa Maynila na naghahanap ng advertising manager. Nagkaroon kami ng video interview at napakaganda ng impresyon sa akin ng CEO. Miss Charlotte, mayroon po ba kayong espesyal na dahilan kung bakit gusto niyong pumunta sa Pilipinas mula sa Pransya? Gusto ko pong subukan ang isang bagong hamon sa Pilipinas. At ito po ang lugar kung saan ako naging tunay na masaya. Interesting. Ang kumpanya po namin ay nakatuon sa international advertising at sa tingin ko, malaking tulong ang inyong karanasan sa Europa. Lumabas ang resulta ng interview pagkalipas ng 1 linggo. Tanggap ako. Sa sandaling iyon, lahat ay naging totoo. Magsisimula na talaga ako ng bagong buhay sa Pilipinas. Gabi bago ako umalis, tinawagan ko si Inay. Inay, bukas, pupunta na ako dyan. Talaga? Charlotte, totoo ba yan? Halos sumabog sa tuwa ang kanyang boses. Opo. Susunod na po ako sa inyo. Naku, Charlotte, sobrang saya ko. Nakatanggap po ako ng trabaho sa isang kumpanya dyan. Isang startup, pero mukhang maganda. Talaga? Ang bilis naman ng anak ko. Naihanda mo na ang lahat. Naging emosyonal kaming pareho. Pagdating ko ulit sa NAIA, espesyal ang pakiramdam. Hindi na ako turista, kundi isang taong magsisimula ng bagong buhay. Sinalubong ako ni Inay sa airport. Mukha siyang malusog, masigla at masaya. Charlotte, dumating ka nga, sabi niya, habang niyayakap ako nang mahigpit at nangingilid ang luha. Inay, namiss po kita. Namiss din kita. Hindi ko akalain na susunod ka talaga. Habang papalabas kami ng airport, sinabi niya, Charlotte, nakahanap ako ng isang maliit na bahay sa distrito. Doon tayo titira. Talaga po. Anong klaseng bahay? Isang lumang bahay. Maliit pero napakaganda at malapit sa kapihan, kaya't madali para sa akin. Habang nasa taxi kami papunta sa Quezon City, pinanood ko ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Napakaganda.
Ito na ang magiging bago kong tahanan. Ang bahay na nahanap ni inay ay napakaganda. May maliit na hardin, 2 kwarto, at maliit na kusina. Napanatili nito ang ganda ng isang lumang bahay, habang mayroon ding mga modernong pasilidad. Wow, ang ganda po. Ang galing ng taste nyo, inay. Di ba? Nahulog din ang loob ko dito noong una ko itong makita. Puwede pa akong magtanim ng mga bulaklak sa hardin. Nang gabing iyon, umupo kami sa hardin, uminom ng tsaa, at nag-usap. Charlotte, sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Opo, hinding-hindi po. Iniisip ko pa nga kung bakit hindi ako pumunta dito ng mas maaga. Ganoon din ako. Dito ko talaga natagpuan ang isang bagong buhay. Sa sumunod na linggo, nagsimula ako sa trabaho sa Maynila. Isang maliit na startup malapit sa BGC at napakaganda ng atmosphere. Ang mga kasamahan ko, kahit nagtataka kung bakit ako lumipat mula sa Pransya, ay mainit akong tinanggap. Miss Charlotte, ang galing niyo na pong magtagalog? Kulang pa po. Kailangan ko pang mag-aral ng mabuti. Okay lang po yan. Tutulungan po namin kayo. Ang trabaho mismo ay napaka-interesante. Gumagawa ako ng mga ad strategy para ipakilala ang mga Pilipinong brand sa Europa. Ang karanasan ko sa Pransya ay naging malaking tulong. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan na akong naka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Gumaling na ang aking Tagalog at naging malapit na ako sa aking mga katrabaho. Ang Flower Cafe ni Inay ay naging matagumpay din. Sikat ito sa mga turista at lokal na residente. Charlotte, may isang regular customer na isinama ang kanyang anak kanina. Gusto raw niyang matuto ng French style na pag-aayos ng bulaklak. Di turuan niyo po, Inay. Oo nga. Napakasaya pala ng trabahong ito. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kasaya. Isang gabi, nagkaroon ng team dinner ang aming kumpanya. Ito ang una kong karanasan sa inuman culture ng mga kumpanya sa Pilipinas at napakasaya pala. Miss Charlotte, kumusta po ang buhay sa Pilipinas? Hindi po ba kayo nahihirapan? Tanong ng aming team leader. Hindi po. Masaya po ako dito. Talaga po. Akala ko po, hindi madali para sa mga dayuhan ang manirahan dito. Siguro po, espesyal ako. Para sa akin, napaka-komportable ng Pilipinas. Pag-uwi ko, ikinuwento ko ito kay Inay. Inay, may natuklasan ako ngayon. Ano yon? Ang pagpunta ko dito ay hindi lang dahil sa inyo. Mukhang para talaga sa akin ang lugar na ito. Ngumiti si Inay. Mabuti naman kung ganoon. Ako rin. Parang itinadhana tayong mapunta dito. Pagkalipas ng 1 taon, isang kamangha-manghang pagbabago ang nangyari. Ang proyektong pinamunuan ko para sa isang Pilipinong cosmetic brand na pumasok sa Pransya ay naging isang malaking tagumpay. Salamat kay Miss Charlotte. Tumaas ng 35% ang aming sales. Masayang sabi ng aming CEO. Dahil alam niya ang parehong kultura ng Pilipinas at Pransya. Buti na lang at dumating ka. Kailangan talaga namin ng isang tulad mo. Nang gabing iyon, ibinalita ko ito kay Inay. Talaga? Ang galing naman ng anak ko? Opo. Hindi ko akalain na magiging ganito kasaya ang magtrabaho. Tiningnan ako ni Inay na may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Isang hapon, kaming mag-ina ay umiinom ng kape sa hardin ng aming bahay habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na itinanim niya. Charlotte, sabi ni Inay na nakangiti. Po, Inay, sumunod ka rin pala sa akin. Nag-isip ako sandali at sumagot ng nakangiti. Sumunod po ako sa inyo. Pero dito rin pala ang buhay ko. Sa sandaling iyon, pareho kaming masaya. Pareho naming tinutupad ang aming mga pangarap habang magkasama. Ngayon, masayang-masaya ako sa aking buhay sa Pilipinas. Masaya ang trabaho, mababait ang mga tao, at higit sa lahat, kasama ko ang aking ina sa pagbuo ng mga bagong pangarap.
Paminsan-minsan, tumatawag ang mga kaibigan ko sa Paris at nagtatanong kung kailan ako babalik. Ngayon, may kumpiyansa na akong sumagot. Ito ang tahanan ko. Totoo, ang Pilipinas na ang naging tunay kong tahanan. At dito, sa magandang bansang ito, kasama ang aking ina, patuloy kaming lilikha ng mga bagong kwento.